What's up mga bossing ko? Good morning sa inyong lahat. So, andito na naman ako for a video. So, itong video na to is a tutorial kung paano makasali sa buzzword, deep space na play to earn. So, without further ado, eto na tayo. So, before tayo magsimula mga bossing, make sure nyo muna if naka-browser kayo, if naka-laptop or naka-desktop kayo, sa browser nyo, make sure may Phantom extension kayo. Ito po, kasi Phantom Wallet ginagamit ko dito eh. So, sa nakikita nyo, may MetaMask ako, may Phantom Wallet ako, may Ronin Wallet ako, at may Token Packet ako. So, different wallet siya, but the intention, alam nyo na, para talaga sa mga cryptocurrency yan siya na wallet. So, paano siya maka-install ng Phantom Wallet sa desktop or laptop? First, yung gagawin nyo, search nyo si Phantom Wallet, Phantom Wallet extension. Tapos, punta kayo sa Chrome Web Store. Click nyo yan. Tapos dito, kasi naka-install na sa akin, so ganyan, remove Chrome. Pero kung hindi pa siya naka-install sa inyo, ang lalabas dyan, install extension. Anon. Tapos once na done nyo yan, tapos na yan, close nyo na yan, na-install nyo na siya, makikita nyo na dito, or click nyo tong extension na logo, tapos makikita nyo siya sa baba. Tapos kapag meron na kayong Phantom Wallet, keep nyo yung seed phrase nyo yun. Kasi kapag nawala yun, di nyo na ma-retrieve yung funds nyo dun sa Phantom Wallet nyo. If may mga nagme-message sa inyo or nag-email sa inyo na kaya nilang i-retrieve, huwag kayong maniwala kasi gusto lang nila kayong scamin sa wallet nyo. Okay? So let's proceed. Excuse me. Bibighay ako. Anong kasunod? Yung step 2 is dapat may funds yung Solana wallet nyo mga bossing. Dapat may funds yung Solana wallet nyo. So, dito, di nyo makikita yung wallet ko kasi hindi talaga yung na-review sa dito sa recording ko kasi parang pinoprotect niya ako. So, for second step nyo, dapat mag-fund kayo ng Solana sa account nyo. If di kayo marunong mag-fund ng wallet nyo, you can always contact me kasi nagsisell din ako ng Solana. Okay, so pwede nating bilhan yan tapos ilagay natin sa wallet natin. Sa wallet nyo pala, sorry, my bad. So, okay na yun, let's say may fund na. So, unang gagawin nyo ngayon is pumunta kayo sa pump.fund. Itong pump.fund, dito yun nabibili yung Realm tokens, which is yun yung gagamitin mo doon in-game. Pero, dito sa buzzword, ang need lang is mag-hold ka ng worth $5 na Real Studio or Realm na token. So, $5, worth $5 yun. Whether tumaas yung token or hindi, $5 is $5. Nasa sa account mo pala niyan palagi, okay? So, if I were you, mag-fund na lang kayo ng $10. Bakit? So, when we are proceeding in this video, malalaman nyo bakit mas maganda mag-fund kayo ng $10. Okay? So, let's say, nakabili tayo ng $10 worth of Realm. So, tapos na yan. So, para makapasok pala dito sa Realm, so, kita nyo tong sign in. Click nyo lang to, sign in, tapos hanapin nyo yung wallet nyo na may funds. Like sa akin, Solana. Click nyo lang tong Solana, tapos magpo-prompt yan sa gilid, tapos confirm nyo lang. Okay? Pag confirm nyo yan, direct na yan, magko-connect sa website nila, tapos bili ka na doon. Direct na din ulit yan. Okay? Okay, so pwede na tayong mag-log out. Log out na tayo dyan sa Realm, tapos sa pump.fund pala. Okay, close na natin yan. So ngayon, ayan, kung nakikita nyo, yan po yung YouTube channel natin. Tapos ito po yung TikTok channel natin, mga bossing ko. So yung YouTube natin, medyo ginagalaw-galaw ko na kasi di ko talaga siya nagagalaw since busy ako. Sa TikTok naman natin, ayan na, palagi ako nagpo-post dyan. So moving forward. So dito na tayo sa buzzword na website. So ganito sa akin, since yung link na pinasukan ko is isa dun sa mga community Discord na mod, si Wex. Special mention natin si Gwapong Wex, gano'n, no? Si Bossing Wex, adyan. So, sa kanya ako pumasok sa referral code, so ganito siya. So, kung sa inyo, kasi referral link ko kayo pumasok, so iba din yun sa inyo. So, yung gagawin nyo lang, connect to Phantom. But be mindful kayo mga bossing. Baka kasi iba sa inyo, nagre-register agad na walang laman na $5 or $10 na
Realm token na nasa wallet nila. So, hindi po kayo makakapag-register kapag ganun. Dapat po may funds po muna na Realm token sa wallet nyo bago kayo makapag-register. Dapat klaro po tayo dun ha. Okay, so move tayo na. Lagi na tayo. So, continue to Phantom tayo mga bossing yan. Pag-perform ulit yan si Phantom, sign in nyo, confirm nyo lang. Ganon. So, ayan, nakikita nyo, dito tayo sa game. Ayan na po, dito tayo sa game. So, first and foremost po mga bossing, sa lahat po ng mga beginners dito sa naglalaro, hindi po siya ito yung typical game nyo na paliliparin nyo lang siya din papabayaan. Hindi po. May mga decision making po dito mga bossing. Tapos dapat po may strategy din kayo sa pag-manage ng funds nyo dito at mga nalulot nyo. Hindi yung basta-basta lang kayo nagbibenta, basta-basta lang kayo bumibili. Malulugi kayo mga bossing. Parang kapag naglaro kayo ng Monopoly, parang ganun, minamanage nyo yung funds nyo. Parang ganun mga bossing. So moving forward tayo. Ito yung fly section. So, ito nakikita mo, ito yung hull integrity. Ibig sabihin ng hull integrity, integrity ng spaceship mo. So, yung nakikita nyo, yung fuel, zero na. But, kapag naglaro kayo, first time yung maglaro, may 6 fuel kayo dyan. So, scanner condition, ito yung nag-scan ng environment for possible loots. Reactor condition, ito yung nag-emission ng fuel natin para tumakbo. Iba yung fuel at iba yung reactor kasi kapag dinifferentiate mo siya, yung fuel na talaga is gasolina na talaga. Yung reactor para yung makina. Okay? So, ayan, nakikita nyo. So, pag beginner pa kayo, dito lang kayo sa route. Dito lang sa route na orbital fringe. Tapos, steady burn lang po. Wag po nyo yung babaguhin dito sa baba. Okay lang baguhin nyo yan kapag, as in, batak na kayo. Kapag hindi pa, wag nyo yung gagalawin kasi baka magsisi kayo sa huli, mga bossing. Pasensya. Medyo pinagpapawisan lang kasi galing pa ako sa baba. Okay? Moving forward tayo mga bossing. So, yung iba sa inyo kasi nakapaglaro na, tapos nai-stack sila doon sa star credits, di ba mga bossing ko? Sa mga star credits, nai-stack sila, di nila alam kung saan sila kukuha ng star credits, okay? So nakikita nyo itong server time background survey, tier lock recovery. So ito mga bossing, pwede nito siyang i-click. So, ang duration nito is every 12 hours may i-click nyo. So, kapag natapos yung 12 hours, as nakikita nyo, collect to complete, may mga loot kayo makukuha dyan mga bossing. So, ito yung ginagawa ko since kahapon. Click ko siya. So, waiting ako ng 12 hours. Ito tapos na. So, pwede ko na siyang kunin. Ito naman daily ration, mga bossing. Ito yung parang substitution ng fuel. Kapag wala na kayong fuel, kunin nyo to. Pero kapag may fuel pa kayo, wag nyo to kukunin. Kasi sa nakikita nyo dito, ito, launch expedition, 1 fuel or ratio. Diba? Pwede kasi siya i-substitute doon. Kapag wala kang fuel, pwede ratio gamitin. So, wag mo siyang kukunin kapag madami ka pang fuel cell. Ito po, fuel cell ito. Okay? Laro natin. So, meron din tayong mga daily quest natin, mga bossing. Hindi siya daily quest, para mga pilot mission gano'n. Pero, na-differentiate siya kasi may daily mission siya. Yan, nagkita weekly, milestone, tapos weekly. Okay? Ayun na, explain ko na yun sa inyo. So, dito makikita nyo din sa taas yung realm balance nyo. Ayan, hold to play qualified. So, you need at least $5 worth of realm tokens, as I said earlier, para makapaglaro kayo. So, nakikita nyo, may $12 ako kasi naglagay ulit ako. Nakaka-addict yung dula. Nakaka-addict yung laro. Yung dula pala, mga bossing ko, kasi may mga kasama din ako na nasa Mindanao. Laro yung ibig sabihin doon. Okay po. So, ito, hanger. Dito sa hanger, mga bossing, dito nyo makikita kung anong pwede nyo i-upgrade, anong pwede nyo i-repair, okay? Sa hanger po. So, ito, kapag ni-repair hull mo to, yan, full. Hindi siya ma-repair kasi full yung hull natin integrity. So, 100. So, yung iba kasi parang napan sila tawag dito, di nila maintindihan, parang na-overwhelm sila sa dami ng mga gagawin. Pero, konti lang talaga, need nyo lang gamayin talaga. So, itong refit modules, ibig sabihin nito, like, all-in-one package. Like, example, na-damage yung reactor mo, na-damage yung hull mo, hindi mo na siya isa-isahin na pag-repair. So, dito na sa refit module all, i-click mo lang, i-confirm, i-repair niya yan lahat instantly. Okay? So, ito naman dito, ito yung mga 3 different ships. Yung tier 1 gamit natin yung scrapper. Yung tier 2 is long hauler. Tapos, yung tier 3 is void runner. So, may mga requirements yan para makraft nyo. So, kung nakikita nyo sa screen, dyan, kapag na-achieve nyo yung mga requirements yan, so pwede nyo siyang i-craft. Okay? So, ito yung basic stats ng mga module ng ship nyo. Ayan, kapag tier 1, tier 2, tier 3, ayan, install,
current FR nila, yung mga kanila pwede nilang marating. Yan, makita nyo dyan, bossing. Pwede nyo itong basahin if may kayo, may time kayo. Ito yung flight rating ng spaceship nyo. Okay? So dito, ito yung mga modules na tinatawag. Ito yung mga dapat nyo pinag-upgrade. Like you can see, tier 1 pa tong engine ko. Tier 1 pa din yung reactor ko. But slowly, yung reactor ko tier 1, magiging tier 2 na yan ngayon kasi maglalaro ako. Yung shield ko is tier 2. So nakita nyo din yung hull is tier 1 scanner, tier 1 cargo bay, tier 1. Ito, drone bay ko is tier 2. Autopilot ko is tier 1. So, ano ba mga dapat unahin para mag-upgrade sa mga module nyo dito sa Buzzword? So, advise you, yung pinakauna nyo i-upgrade is shield array, reactor, tapos yung drone bay. Bakit? Si shield kasi siya yung nagproprotekta ng spaceship nyo throughout the entirety of the journey in outer space na naglo-loot kayo para yung hull nyo or yung HP ng ship nyo hindi mabilis bumaba. Yung reactor naman, para hindi siya mag-burn ng madaming fuel para mas malayo kayo na naliliparan. Tapos yung drone bay naman is para mas madami kayong loot na pwede madala at mabank doon sa station. Okay po mga bossing? Klaro tayo doon ha. Tapos ito yung fabrication. Itong fabrication mga bossing, like parang crafting to dito. So nakikita nyo may star iron batch. Ito yung star iron batch. Ito yung fuel. As you can see, it will produce 2 launch cell or meaning to say, dahil 2 launch cell na ibig sabihin yan is 2 fuel cell. So, 2 beses mo siya magagamit. So, kung gusto niyo talaga siya aralin, dapat magbasa-basa din kayo. Wag yung lipad lang kayo ng lipad. Di nyo binabasa. Kasi itong game na to is more on strategy and management mga bossing. Okay? Papaldo ka dito if you know how to manage your risk and you know how to manage your funds. Ganun lang. So, dyan, maraming dyan. Basahin nyo na lang bossing sa inyong mga account. Andyan yan, yung para sa crafting. Lahat ng kailangan nyo pag-repair or gusto nyo i-replenish, andito lahat mga bossing. But may mindful kayo palagi sa mga pag nagre-repair nyo at pinagbibili nyo. Kasi yung star credits natin is medyo mahirap siya makuha. But there is a way na makakuha tayo ng madaming star credits via box. Kasi bibilihin natin yung star credits by box. Kasi in-implement na natin yan nung nakarang araw since mahirap siya kunin since yung hull integrity kasi ng T1 is madaling masira. Okay? So tapos na tayo sa hangar mga bossing. Dito na tayo sa inventory mga bossing. Dito sa inventory mga bossing makikita mo yung mga loots mo. Like as you can see, meron ako salvage alloy, ion dust, circuit relay, plasma gel at titanium ore. Ito mga bossing ko, ito yung mga loot na sinasabi ko. So before na mag-sell ka, kasi yung iba sa atin kasi yung mindset at madami na akong loot, dami nito, pwede ko nang i-sell. Pwede ko i-sell lahat, papaldo na ako. Wag po ganun yung mindset yung mga bossing, doon kayo tatamaan talaga. Doon kayo tatamaan ng lintik, mapapamura kayo. Bakit? Kasi mga bossing, dapat ginagawa nyo, if 100% yung na-loot nyo, dapat yung loot nyo, iset aside nyo 60-40 or 70-30. 70, para sa akin na kasi yung ginagawa ko, 70% ng na-loot ko, I will put it back for my expense para doon sa repair sa ship ko. Yung 30%, di ko din yan is-sell. Bakit? Ikikip ko yan. Kasi in the future, baka di ko alam kasi in the future na mag-venture ulit ako sa outer space, baka maliit lang makuha ko or baka ma-wrong decision ako. So, mas mabuti na may backup ako 30 na resources, di ba? So, konti na lang yung idadagdag ko. So, dapat talaga management. Dapat i-manage yung talagang risk nyo. Okay? So, klaro na tayo dyan. So, paano ba mag-sale sa inventory mo? Pwede dito convert to credits. Yan, click nyo. Tapos quantity. Yan. Ito, kapag gusto nyo ma-sell siya agad, pwede nyo siyang i-sell agad. Pero kapag gusto nyo naman mag-sell ng medyo pricey, medyo mahal, so pwede nyo siyang list for sale na pupunta siya sa marketplace. So may for each item may minimum base price siya. So dapat sumunod kayo doon at may price din siya na parang max na pwede mo siya presyo. So di din tayo pwede masyadong overprice dito kasi na-take down din siya ng developer kasi naka-monitor sila. The reason why is para hindi mag-inflate yung mga pricing kasi bawal mag-inflate since
ang laro is based on kasi strategic eh. Based on strategy, wala kang binibili na NFT or anything eh. Wala kang binibili. So yung binibili mo lang material. So kumikita ka din sa materials. Okay? So klaro tayo doon, bossing ha. So dito na tayo sa marketplace. Ito yung marketplace mga bossing. Yan, nakikita nyo yan. So sa nakikita nyo, yan, pwede nyo piliin dyan, sell from inventory, tapos hanapin nyo. Ito yung mga demands ngayon, makikita nyo. So nakikita nyo dito sa taas, may Nebula Crystal ako, binibenta ko ng 60,000 star credit. Star credit. I don't know. 60,000 realm token. Sorry, my bad po. Let me correct myself. That is 60,000 realm tokens. Medyo lutang ako kasi nga, nag-iisip kasi ako sa star credit ko, yan 2,800 na lang. So yan po, so ito makikita mo to, dito nakalist lahat ng mga salvage or mga loot na di kailangan ng mga player, so dito mo siya mabibili. So yan, kung yan gusto mo, yan. Basta pili ka lang dyan mga bossing, kung anong bibilhin mo dyan. If bibili kayo tapos wala dito, pwede naman kayo dito sa emergency alternatives. Pero take note mga bossing, yung price dito sa alternative emergency na shop is mahal. It's around twice the amount of the item that you are buying mga bossing. Tapos may limit niya na pwede ilan yung mabibili mo. As you can see, you can buy 30 yan. Basahin nyo na lang dito mga bossing. Okay? Yan. So, tapos yung player ratings, ayan po. Yung sa referral natin, ayan po, nangunguna po tayo. Ayan po. And, since andito na tayo sa referral natin, so, sa live stream natin mga bossing, sa live stream natin, mamimigay po ako ng 10 people na makakatanggap ng 5,000 star credits during the stream. And later on this video, mamimigay din ako ulit ng another 10 people na makakatanggap ng 5,000 star credits po. So, comment nyo lang yung, comment na kayo dyan sa baba, comment nyo yung wallet nyo para masendan kayo. Okay? So, pipili lang ako dyan sa comment section. Yung pinakamagandang comment dapat maganda yung comment yun. So, pipiliin ko kayo. So, nakikita nyo ako yung first referral standing. So, whatever, kung mananalo tayo mga bossing, yung portion ng panalo natin, ibibigay ko sa inyo pabalik. Okay? So, wala tayong alam nyo na kapag pumaldo ako, paldo tayong lahat. Hindi ako yung solo flight. Community tayo mga bossing, okay? So, ito na. Di ba kanina, sinabi ko ito, tier lock recovery tayo. So, ito, kukunin natin. So, tignan natin kung anong makukuha natin mga boss. So, every 12 hours, dapat ko siya i-click. Dapat yun din siya i-claim. So, i-claim na natin. Ayan. Ayan po yung nakuha natin na loot, mga bossing. May mga loot na nakuha. Ayan, titanium ore, salvage alloy, circuit relay, plasma gel, ion dust. So, napaka-okay noon, di ba? So, 12 hours at 30% active yield, tier lock to common. So, yun. So, dispatch 1. So, every time magdi-dispatch ka, so magkukonsume din siya ng fuel po. Yan, dispatch natin yan. Ay, wala akong fuel cell pa. So, magka-crop tayo ng fuel cell. Pakita ko sa inyo kung paano mag-crop mga bossing ha. So, punta tayo sa baba. Ay, dito. Saan ba yun? Hanger pala, hanger. Ayan po. Punta tayo sa baba. Baba. So, for fuel cell, ito po. Lunch, ito. Fabricate mo to. Pag-fabricate mo yan, ayan po yung requirements niya, ito po yung kailangan niya, tapos ito pong nasa inventory mo. Para di po kayo parang maguluhan. Pero kapag pinondo nyo yan, makikita nyo na yan. Required/own. So, yung left side is required, right side is own. Okay po mga bossing? So, confirm natin yan, nakapag-crop tayo ng 2 fuel cell. So, balik tayo dun sa fly, tapos dispatch natin yung si tier lock recovery. Ayan po, dispatch natin yan. So, may isa pa tayong fuel cell. Pakita ko po yung sa inyo yung gameplay po. Ito na. So, lilipad na tayo. Since 100% naman yung hull integrity natin. So, let's go po. So, ganyan lang po siya, bossing. Lilipad siya. So, ito nakikita nyo lumulutang-lutang. Yan po yung mga loot na kukunin niya. Kukunin niya po yan. Except po yung sa mga debris. Ito po yung random generated na scenario na dapat mong pagpilian. So, yung pipiliin ko is normal. Bakit? Kasi medyo malayo pa yung next gate. Kasi nakikita nyo, dito yung next gate, ito. Ito yung next gate, yung 1,900 na lang ngayon. So, you have to manage your risk talaga. Hindi yung bara-bara ka lang click. Sige, risk mo yan.
nako, tatamaan ka doon, bossing, malulugi ka doon. Dapat decisive ka talaga mag-think dito. Push deeper, okay, push deeper tayo. Bakit tayo na push deeper? Kasi malapit na yung ayan next gate, malapit na yung next gate. So, dapat talaga nakatingin kayo before you're taking the risk. Dapat ma-factor out nyo if kakayanin ba. So, kapag tumama siya diyan, depende na sa inyo if mababank niya yung item. Yun, nabank na yung item natin mga bossing. Kita nyo yung cargo dito sa baba. Ayan ito. Nabank na yung item natin. So, ito, lane split. Malayo pa. So, take the clean route tayo kasi medyo malayo pa yung pupuntahan natin. So, hindi tayo mag-risk muna. Kapag malapit na, around 500 meters na lang, pwede na ako mag-risk. Since kasi nakabase din ako sa fuel natin at sa hull integrity natin. So, be mindful talaga. Hindi yung bara-bara talaga. Route fork split, 700 pa. Safe lane pa din tayo. Low risk, low reward lang yung ginagawa ko. Bakit? Ayaw kong mamatay yung spaceship ko. Kasi kapag namatay yung spaceship mo during the travel, mga bossing, may mabawalang loot sa'yo. Whether it's 50, 60, 30%, di ko po alam. Kasi depende po yan talaga kasi random generated. No risk, no reward. No risk, no reward. Yan, ibabank na yan. Yun, nabank na. So ito mga bossing, anong ginagawa ko dito? Nagpapatuloy lang yun siya. Whether huminto siya or hindi, maubusan siya, kung makakabot siya or hindi, okay na sa akin. Bakit? Kasi alam ko na yun, ni-risk ko na. Alam ko na kasi maubusan siya ng fuel. So i-risk ko na yung hull. Diba? Ganun lang mga bossing. Nire-repeat ko lang yung scenario palagi, binabasa ko, tapos kapag nakita ko na kaya naman, so, pinupush through ko. So, yun nakita natin mga bossing, sa nakita nyo yan, bank distance, 3,001. Ayan, recovered materials, yan po, run score, so nakakuha ng 40 salvage alloy, 7 related units, tapos 7 na plasma gel, tapos 6 na titanium ore. Close natin yan. Ayan po. So, ganun lang siya, bossing. Sa nakikita nyo. Ganun lang siya. So, pagpunta nyo sa inventory, ayun, nakikita nyo dyan yung mga na-loot nyo. Tapos sa hanger, ayan, i-repair nyo na naman yan. Bakit? Kasi 60% na lang yan, no? Kung 80% na lang yung health ng hull, wag nyo munang i-repair. For me, pero ewan ko lang sa inyo kung gusto nyo i-repair o hindi. But for me, hindi ko siya nire-repair when it's 80 lang. Kasi not worth it for me. But, you have to take in consideration, the lower the hull integrity is, the higher the amount cost repair yung babayaran mo. Okay mga bossing? Ayan po. Yan, 500 lang. So, pwede ko siya ma-repair, di ba? Di ba? Repair na. Okay na. So, yun lang mga bossing ko. Sana naintindihan nyo yung video natin. Di natin masyadong haban kasi medyo yung iba sa inyo nagre-reklamo kasi medyo mahaba daw yung video natin. So, ito lang po muna. So, sa susunod, tuturuan ko kayo how to maximize your earnings sa larong to. At antayin nyo din yung stream natin kasi magpapag-giveaway din tayo mga bossing. And remind ko lang kayo dito sa video na to, comment kayo ng magandang comment nyo kung bakit kayo dapat yung manalo ng 5,000 star credits. Isisend po namin yan kapag ikaw yung napili naman. So comment na po kayo mga bossing ko. Yun lang po. Thank you. God bless po sa inyong lahat.